Hello mga idol. So today, ito may share ako sa inyo kung paano mag-maintenance ng isang PCP pump and bigyan ko din kayo ng mga tips kung paano nyo mapapatibay siya or mapapataas yung buhay niya. So first, yung mga tools na kailangan natin sa pag-maintenance, cleaning to. So ito yung included na tool. Ayan, kasama na to sa package nito pag bibili kayo. So kailangan din natin ng tweezer. So ito nakuha ko lang to sa ano dun sa biniling eyebrow, yung parang eyelash extension na binili ng partner ko. Kinuha ko lang. So silicone oil. Yung gagamitin yung silicone oil mga idol, mga master, is yung ganito yung klase ng viscosity. Yung hindi malabnaw, yung medyo malapot siya. So wag kayong gagamit mga master, mga idol ng petroleum based na oil, lalo na pag gagamitin nyo siya sa o-ring. Kasi ang nangyari kasi mga idol, pag petroleum base yung gagamitin nyo, sisirain niya yung o-ring nyo, ida-dry out niya. So ano ba yung mga petroleum base? Ayun yung mga WD-40, ganun. Yun yung mga petroleum base na mga lubricants. So yung iba kasi gumagamit ng WD-40 sa o-rings nila. So hindi maganda yun sa o-ring mga idols. So isa pa, optional lang naman, pwede nyo naman siya sukitin. Kasi itong barrel cleaner, ito. Tapos meron siyang attachment. Ito. Yan yung attachment niya. So ito yung gagamitin ko na attachment. So ito yung ipapasok natin doon sa pasukan ng piston niya. So lalagyan natin dito ng tissue tapos ipapasok natin. So yan, start tayo. So nakikita nyo dito sa pump na to, ito yung maliit na version. So ito yung 4,500 PSI max na version ng PCP pump. 3-stage lang to. So, ang ginawa ko dito, unang-una, is naglagay ako ng additional na moisture filter. So, ito yung additional na moisture filter mga idol. Ito. Ito siya. Binalutan ko lang siya ng carbon fiber para mag-match siya dito. Kasi binalutan ko din. So, sa stock kasi nito, ito lang yung kasama niya. Ito lang na, so isa lang yung filter niya ng moisture. And hindi yan maganda pag ganyan mga idol. Kasi, delikado na mapasukan ng moisture yung tangke natin. Dadaan yun din sa regulator, yan magkakos siya ng corrosion doon sa loob. So, ito lang, lagay tayo ng ganito. Tapos, punuin nyo ng ganito. Filter to, filter foam. Included naman to, pag bibili kayo ng ganito, included na yung mga foam niya. So, ilagyan nyo ng maraming foam sa loob para kung meron mang moisture, dito lang siya, maiipon. So, hindi natin maiiwasan yan na magkaroon ng moisture kasi nga kinocompress natin yung hangin. Yung hangin may dala yung moisture. So, magkakaroon talaga. So, magkakatanong na lang sa filter. So, for safety reasons, para mas ma-prolong natin yung life ng mga laruan natin, gamit tayo ng extra filter. So, yung laman nito, katulad ng laman din nun, ito. Sobrang tigas yung tanggalin. Pero yung laman nito is mga filter sponge. So, hindi ko na tinatanggal to kasi kakaano ko lang nito nung nakaraan, kakabaklas ko lang. So, dito tayo magpo-focus sa main body ng pump. Okay? Okay, start tayo sa pagbabaklas. Okay. Ayan, sulakihan ko lang. Okay. Start tayo dito. So, wag nyo nang tanggalin to. Kung same tayo ng pump, or kahit any pump yung mga 3-stage, wala nang tanggalin yung handle. So, yan, idiin nyo lang siya, tapos paikot pa ganun. Ayan. So, mag-unlock na yan. Ayan, maiikot na siya. So, wag nyo munang tatanggalin. Dito tayo sa kabila. Lagay nyo to dito. Ganyan. Ay, baliktad pala. Doon.
Ganyan. Tapos, pag ganun din yung pihit. Ayan. So, tanggal na. Okay? So, goods. Oops. So, tanggalin natin to. Okay? Kita nyo? Yan, no? May tubig siya na hihigop. Kasi mataas kasi yung humidity natin dito sa Pilipinas eh. Lalo-lalo na ngayon na naghahalo yung init tapos yung ulan. Mataas yung humidity. So, mayroon talagang moisture yan. Again, magkakatalo na yan dun sa filter na ilalagay ninyo. So, tanggalin natin yung pin. Ito yung pin niya. Ito yung pin. Isa lang yan. Okay. Yan yung pin. Oops. Okay. Tabi natin. Tapos dito sa loob, meron niyang bola. Ayan. Huwag nyo itong mawalain kasi ito yung nagiging bulb niya. Ayan. Paghigop ng hangin, papasok siya dito sa gilid niya. Tapos pag i-push nyo na siya, ito magpupush din siya pababa ay pataas. So ilalak niya para matrap yung hangin sa loob. So pag wala na to, hindi nagagana yan. Hindi na siya magko-compress ng hangin. Diba, napaka-simple lang pero laki ng pakinabang. Okay, so ito yung first na O-ring. Tapos tanggalin naman natin itong isa. Okay. Ayan. Ito yung body niya. Muna tayo ng pamunas. So tissue lang yung gamit ko dito. Tapos yan, punasan muna natin. Tingnan nyo yung dumi nyo. Yan, dumi. Okay. So ngayon, pakita ko sa inyo yung laman nito. Okay? So ayan, tinaas ko muna yung camera ko para makita nyo yung laman niya. So kunin ulit natin yung tool. So i-jam lang natin yan dito sa may butas. Ganyan natin. So tanggalin ko muna yung O-ring para hindi siya ma-damage. So tanggal O-ring. Okay. Ayan. So nandito yung isa to sa mga trick mga idol para mapatagal yung buhay ng mga O-rings ninyo sa loob. At saka nakakatulong din siya para hindi mabilis uminit yung body ng pump ninyo. So makikita nyo ngayon mga idols. Tayo, may green. So sa loob nito mga idol is meron niyang coolant. Ayan. Meron niyang coolant sa loob. Ayan, kulay blue. Ayan. So, yan yung purpose nitong extra na space na to, yung gap niya. Pwede kayong maglagay dyan ng coolant. Pero hanggang dito lang mga idol. 1 inch mula doon sa lip. 1 inch lang. Yan. 1.5 inch. So, yan yung ilalagay nyo. Coolant. So, napakalaking tulong yan para hindi agad mag-overheat yung mga O-ring ninyo pag pinapump nyo. So, again, dahan-dahan lang kasi pag nabunot nyo to dito sa base niya, maglilik na din yung coolant. O-ring lang din kasi yung humahawak dyan. Kaya ingatan nyo. So, linisan ko muna to dito kasi ito, marami din siyang accumulated na dumi. Okay. So, kunin ko muna yung O-ring. Okay. Yan. So, dito ko lang siya sa gilid. Ayan, tanggal. Tanggal na yung O-ring. Linisan muna natin. Yan, dinadahan-dahan ko lang kasi baka masagi ko yung pump. Matapon pa yung coolant. So, yung coolant mga idol, kahit anong coolant, ang gamit ko is yung pang motor, yung pang radiator ng motor. So, importante na coolant yung gagamitin nyo. Huwag yung gagamit ng tap water. Kasi yung tap water may mga minerals yan.
kakalawangin yung tube niyan sa loob. So, silicone oil. Ayan, silicone oil. So, konti lang, huwag nyo na pasobrahan. Ayan, silicone oil. Yan yung magbibigay buhay sa inyong mga o-rings. Yan yung lifeline ng o-ring yung mga idol. Yung silicone oil. So, unahin ko muna, ikabit ko muna ito pabalik. Itong lock na to. Okay. Ayan. Kasi hindi na kasi ito papasok mamaya pag nalagay na natin to. Additional o-ring tayo sa gilid. Konting-konti lang. Super konti lang talaga. Pasok natin. And then, all goods. So, tanggalin naman natin ngayon yung rod. Yung piston rod niya. As you can see, ayan o, may mga moisture din siya. I hope makita nyo sa camera ko. Medyo hindi siya kita, pero may mga moisture yan. So, tissue again, linisan natin. Kita nyo yung towel. So, dito sa mga pagitan din niya. Ayan. Mga pagitan niya. Isingit nyo yung tissue. Ayan. Tanggal. Ayan. And all goods. Lagyan natin ng konting silicone oil. Of course, lahat ng o-ring dapat may silicone oil. Okay. So, next. Kuha tayo ulit ng tissue. Tapos itong barrel cleaner. Pasok natin yan yung tissue dyan. Okay. Tapos pasok natin dito. Ayan. Okay. Okay. Sagad. Ikot. 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 Then, tanggal. Isang ano lang mga idol. Isang pass lang. Goods na yan. Kita nyo? Ayan, dumi sa loob. Isang pass lang. Okay na yan. Okay. Tapos na yung trabaho ng ating barrel cleaner. Ngayon naman, ilalagay na ulit natin yung piston. So, dab ulit natin ng silicone kasi nalagay ko siya sa rag eh. Wala yung oil niya. Na-absorb ng rag. So, pasok natin yung piston. Ayan. Pasok. Ayan. Huwag yun ang isagad. Okay. Then, dito tayo sa takip ng piston. So, meron din itong mga o-ring. Itong o-ring na to, ito yung nag-hold sa liquid dito sa loob. Para hindi matapon yung liquid na coolant sa loob. Itong o-ring na to, tapos itong o-ring dito sa loob. Yan, ito naman yung nagsisil dito. Okay? So, lalagyan natin yan ng silicone oil. So, generous dab of silicone oil. Ayan, silicone oil. Ayan. Okay, once na oiled na, pasok natin ulit. Tapos, i-close na natin. So, sa pag-close, i-twist lang yan. Okay. Okay. Tapos, kunin natin yung multi-tool. Hawakan natin siya sa base. Tapos, itag dito sa tool. Ikot. Lock. Okay, isa pa. Untight lang. Goods na yan. Hindi na kailangan na sobrang tigas. Kasi tayo din yung mapaperwisyo pag dating ng next maintenance natin tapos nag-lock yan. Okay. O-ring dito. Linisin at lagyan natin ng silicone oil. So, complete guide ito. Ito. Pasok natin. Okay. Tapos, masi-masi natin. Lagyan natin ng silicone oil yung surface niya. Pero yung konting-konti lang. Yung mga nandito sa kamay natin, ipunas natin. Punta dyan. Additional tayo kasi medyo dry. Isa pa. Okay. So,
Ayan, kalat lang natin. Gamit yung kamay natin. So, all goods. Dito naman tayo sa kanyang body. So, linisan natin. So, tissue ulit. Kuha tayong tissue. Pasok natin yan dyan. Tapos, gamit ang barrel cleaner, push natin. Push. Push. Kita nyo? Grabe yung dumi. So, isa pa. Magtaran lang natin yung tissue. Pasok natin. Pasok. Tapos, push natin ulit gamit yung barrel cleaner. So, okay na yan. Goods na yan. All goods. So, ngayon, dito naman tayo sa isa. Linisan na natin to. Yan, tanggalin na natin yan. Pakinisin natin. Yung o-ring, hindi na kailangan tanggalin yan. Kailan natin ng silicone oil. Tapos, kalat natin. Okay, check natin kung hindi ba dry. Pag dry pa, lagyan nyo ulit ng silicone oil. Okay. All goods. So, ngayon, dito tayo. Lagyan natin ng konting oil yung body. Isang drop lang yung nilagay ko Kasi kalit yung gamit yung daliri ninyo. So, hindi din kasi maganda na sobrang daming oil. So, tig 1 drop lang. Tapos ikalat yung gamit yung daliri. Okay? Tapos, dahan-dahan yung pasok. Okay? Dahan-dahan lang. Para hindi magasgas yung o-ring. So, iwiggle-wiggle nyo. Pasok. Then, twist dito. Okay? Goods. Tapos ngayon, dito tayo. Ihiga natin siya. I-align yung butas dito sa gilid. Ganyan nyo, ihiga nyo. Pag ganyan. Okay. Okay, dito tayo sa bola. Yung bola, hindi na kailangan to ng patakan ng silicone oil. Ganunin nyo lang sa kamay nyo na parang kuminis lang siya ng konti. Yun. Kuminis na siya. Kasi merong sobrang konting silicone oil na natitira dun sa balat ng daliri ko. Yun, kuminta mo siya. Pasok nyo dito. And then, dito. Okay. Yan. Pasok. And then, lock na natin yan. And just like that. Yan, Okay. Pero hindi pa dyan natatapos yun mga idols. Kunin muna natin to. Tapos ilock natin yung sa bottom. Ayan. Hawak nyo dito. Yung isang kamay dito. Yung isang kamay dito. Lagay nyo ganyan. Tapos twist. I-contra nyo mga idol. Para mag-lock siya. So ayan. All goods na yan. Dito tayo sa baba. So check natin yung ito yung release valve niya. Ayan. Pagtapos nyo mag-pump, ito yung nire-release ninyo. Okay? Lock na natin yan. Kukunin natin para malinis yung table. So may tatanggalin pa tayong isa dyan. Gamit tayo ng ito, number 6 na Allen. Tapos I think number 4 ito. 3. Yan, 3mm. Tanggalin natin itong dito sa may foot stand niya. Ito. Tanggal. Tapos tanggal. So, yan yung number 6. Uy, number 8 pala yata to. Tingnan ko muna. Ito. Limutan ko.
Number 8 pala. So, kailangan yung pwersahin. Ayan. Tanggal. So, yan yung lock niya dito. Nandiyan yung isa niyang valve. So, tweezers. Ayan. Tanggal. Ayan yung loob niya. So, kunit tayo ulit ng tissue. Tapos yung tissue, kagat natin sa tweezer. Ayan. Tapos, yan yung ipasok natin. Ayan, dumi. And just like that, tapos na siya. Okay. Ito, linisan natin. Tanggalan natin siya ng mga dumi. Okay. Ayan. Ayan. So, mapapalitan nyo lang yung o-ring na to once na hindi na siya magaraga or pag yung tipong sobrang tigas na niyang ipump. So, check nyo itong o-ring na to. Pati yung o-ring din sa piston. Baka sunog na. Nangyayari yan pag hindi nyo pinapahinga yung pump nyo. Sa akin kasi 50 pumps tapos papahinga, pa-cool down yung pump, then pump ulit. Every 50 pumps, pahinga. So itong dito, linis naman. Lock na natin yan. Ito. So, lock natin. Okay. Medyo. Ayan. Sakto na yan. Okay. Lagyan natin ulit ito niya. So again, nakaharap siya dito. Ito yung release valve niya. Nandito yung parang mga pakpak. Ayan. Oops. Uy. Kala ko number 6 yung alin. Number 8 pala. Ito, meron akong isa. So, lock natin to. And, just like that. Tapos na po tayo. Ayan. Tapos na yung ating maintenance. So, huling paalala sa mga merong ganitong klase ng PCP pump. So, iba yung pag-aalaga lang talaga. Although, hindi naman to mamahaling pump. Nasa 1,000 plus na ito. Minsan nga, umabot lang ito ng 900. So, hindi, in any way, hindi talaga siya masasabi natin na high-end na pump. Pero, basta alam na natin kung paano siya alagaan, paano siya maintenance. Hindi natin siya papabayaan. Magtatagal yung buhay ng pump na to. So, i-pressure test ko sa inyo para makita niya na successful yung maintenance natin. Okay? Okay. So, as you can see, yan. MPA nga lang yung ano natin dito. Yung gauge. Pero nasa 15 or 16 MPA yung laman niya. So, kumakarga siya. And release natin. Ayan. Wala na siyang pressure. So, successful yung ating maintenance. Hindi natin siya nasira. Minsan kasi pag maintenance tayo, biglang di gagana. Diba? So, yan. Yan lang yung kabuuan ng maintenance ng PCP pump. Sana nakatulong. And meron pa kayong mga question, gusto niyo ng mga tutorial about air guns, as long as pwede natin gawin, gawa natin. Peace out sa inyo lahat.